Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals, such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahi kayo manggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli para sa bayan. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ika-13 sa buwan ng Setyembre, isang makulimlim na araw ng Martes. Happy birthday sa ating Pangulo ng Bansang Pilipinas. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama dito po sa palatuntunan ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, Media Action Group and radio program in partnership with Eastern Police District, headed by the man behind the Lingkod ng Bayan, si DDS Police Colonel Benliner Capili. Siyempre, kasama ko ang aking co-anchor, si Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. At napakapalad po natin, tayo po ay magbabiyahe ng malayo-layo. At titignan natin ang ganda at katahimikan sa lugar ng ating kakapanayamin ngayon, ano? Napakapalad po natin. Makikita po natin ang kagandahan ng kanilang lugar. Gayun din po ang katayuan ng peace and order, wherein congratulations, no? Sa Provincial Director na atin pong makakadaupang palad ngayong araw na ito. Atin na pong pinapaabot ang ating congratulations sa
sa napakalaking accomplishment. Mamaya po, ang buong detalye ay maririnig nyo sa balita natin mula sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. Pero bago po yan, nais po nating i-congratulate ang buong team on the successful apprehension and for this very big accomplishment. EPD, DEU, DID, DSOU, DECU, DECU, EPD, F2, DMFB, EPD, PICADAO, SDEU, Marikina City Police Station. To each and every one of you, congratulations! Maraming salamat po. Marami na naman tayong naisalba na mga kabataan. Diyan po sa napakalaking accomplishment na yan. Nakalingon sa akin ng aking partner. So this time, atin na pong pababatiin ang aking partner. Magandang tanghali sa aking partner over there in Marikina City, Police Lieutenant Julius Criste. But with me, of course, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos, Assistant DCAD, PIO, Eastern Police District. Sir, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa aking partner ka, Mama Glory Ma'am, at sa pagpupugay po sa ating Chief PNP, Police General Rodolfo Santos Asorin Jr., sa ating pong National Capital Region Police Office Regional Director, Police Brigadier General Junel C. Estomo, at sa aming pong District Director, Eastern Police District, Police Colonel Attorney Wilson Asueta, at sa aming pong Command Group, Police Colonel Oscar Hasildo, our DDA, sa ating pong Police Colonel Jesse Tamayaw, ang aming pong DDO, at yung aming pong Action Man, Police Colonel Berliner Capili, our CDDS, ang aming pong Chief ng DCAD, Police Lieutenant Colonel Reynan B. Patam. At sa lahat po na nakikinig at nanonood ngayon, samahan nyo kami sa isang oras na makabulang usapan, talakayan, mula sa probinsya ng Antique. Ang aming pong Okay, mula po sa Eastern Police District, mula sa District Director, CDDS, and to everyone, official po at mga tauhan ng Eastern Police District, isang mainit na pagbati ng isang maligayang araw. Happy birthday sa ating Pangulo ng Bansang Pilipinas. We have 8 minutes after 10 o'clock. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, ng Pharmaserve, ng Valyacar Transit Inc., headed by its President CEO Leo Reyanzon, at ng Passenger Accident Management Inc., PAMI, headed by its President Maria Riza T. Atayde and its Assistant Vice President for Sales and Operations, Mr. Christian Nocom. Sa magandang tanghali kay Attorney Eric Valero, patuloy po kayong pinapasalamatan ng ilan nating mga kababayan na patuloy ninyong natutulungan. Magandang tanghali rin kay Ma'am Kat Kapili. At magandang tanghali sa bumubuo ng EPD-LBKM, headed by the man behind the Kaagapay 96 Kaagapay Lingkod ng Bayan programa sa radyo. Police Colonel Benliner Capili, CDDS, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos, Police Lieutenant Julius Criste, Police Lieutenant Michael Marcos Mase, Police Corporal Robin Barameda, Police Corporal Nezerezo, Patrolman Norina Valles, Patrolman Elise Cortez, at sa ating napakasipag na si John Matulak. Siyempre sa ating DD, magandang tanghali po, Police Colonel Attorney Wilson Casil Asueta. Magandang tanghali po. So this time, we have 10 minutes after 12 o'clock. Atin na pong ihahatid ang ating maiinit na mga accomplishments, activities ng ating District Director. Yan po ihatid sa atin ni Patrolman Noreen Navales.
Eastern Police District ng mga nagdaang araw. Nakilahok ang EPD sa ilalim ng superbisyon ng ating District Director, Police Colonel Wilson C. Asweta sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill o NSED. Calendar year 2022 noong September 8, 2022 sa EPD Headquarters, Caruncio Avenue, Barangay Malinaw, Pasig City. Ito'y nilahukan din ng mga personnel galing sa Pamamarisan City Police Stations at DMFB sa kani-kanilang offices at headquarters. Tiniyak naman na kanilang sinunod ang sequence and phases of earthquake drill and ang alarm response at head count. Ang nasabing aktibidad ay parte ng EPD Disaster Preparedness and Response sa anumang kaganapan na posibleng mangyari tulad ng earthquake upang mabawasan o maiwasan ang injuries, casualties at damage of property. Nagsagawa naman ng courtesy call ang ating butihing District Director kasama ang OIC Pasig Police Colonel Celerino M. Sacro Jr. sa Congressman District Representative ng Pasig City, Honorable Roman T. Romulo, noong September 19, 2022. Ito'y naglalayo na magkaroon ng matibay na ugnayan ang PNP at lokal na pamahalaan para sa proyektong pangkapayapaan laban sa krimen, ilegal na droga, at terorismo. Gayon di magkakaroon ng maayos na relasyon ang PNP at LGU para sa mas mabuting serbisyo sa ating mamamayan. Nagsagawa naman ng monthly ranks inspection ng Eastern Police District gamit ang kanilang Search and Rescue o SAR uniform na pinangasiwaan ng District Logistics Division sa ilalim ng supervision ng ating District Director noong September 19, 2022 sa EPD Multipurpose Hall. Ito isinasagawa upang matiyak ang wastong implementasyon ng LOI tamang bihis at masiguro na ang ating mga personnel ay well-equipped and in proper attire o uniform sa pagresponde sa anumang natural o man-made na sakuna na maaaring mangyari. Noong September 11, 2022 ng umaga na may sumama ang Eastern Police District sa pagbibigay pugay sa ating mga kapulisan sa Marikina as it celebrates its 35th Marikina Police Memorial Day sa Loyola Memorial Park, Marikina City. Ang nasabing aktibidad ay pinasinayaan ni Police General Rodolfo S. Azurin Jr., Chief PNP, duly represented by Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr., DRDA and CRPO, kasama ang ating CDDS Police Colonel Benliner L. Capili, Police Colonel Gerson S. Bisaya, COP Marikina City Police Station, at ang Marikina City Councilors, Marikina City LGU members, Civic Action Team, and Marikina Police Retirees Association. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Noreen Navales. Okay, maraming salamat kay Patrol Woman Noreen Navales. This time, atin naman pong ihahatid ang accomplishments ng Eastern Police District. Yan po ay magmumula kay Patrol Woman Elise Cortez. Nagsagawa ng Enhanced Police Information and Continuing Education o EPIC Competency Examination noong September 6, 2022 sa mga kapulisan ng Pasig, Mandaluyong, Marikina, San Juan City Police Stations, kasama na rin ang DMFB at District Headquarters. Nag-focus ang pagsusuri sa police operational procedures bilang parte ng Building Capacitation and Enhancement Program, kaalinsabay sa pagpapalakas ng EPD KSSBS o ang Knowledge, Skills, Strength, Virtues, and Service Program. Nagsagawa naman ng Clinical Stress and Anger Management Lecture alas 9 ng umaga noong September 8, 2022. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Reynan V. Patam, Chief DICAD, sa ilalim ng superbisyon ni Police Colonel Benliner L. Capili, CDS, na nilahukan ng mga piling kapulisan ng Eastern Police District. Layunin nitong mapabuti ang mental health condition ng mga kapulisan, maproteksyonan at maagapan ng posibleng masangkot sa mga di kanais-nais na sitwasyon dulot ng stress o tensyon. Bukod pa rito, nagkaroon naman ng PNP Core Values Enhancement Seminar na dinaluhan ng mga kapulisan ng Eastern Police District kasama ang Council of Interfaith Leaders at life coaches alauna ng hapon. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Joselito De Sesto, Chief DCD, sa ilalim ng superbisyon ni Police Colonel Benliner L. Capili.
Layunin nitong pagtibayin ang ugnayan ng mga religious leaders, kapulisan at palakasin ang spiritual at moral welfare ng mga ito. Samantala, nagkaroon ng Financial Literacy Seminar alas 8 ng umaga noong September 9, 2022. Ito'y alinsunod sa alagang EPD program entitled Building Solid Financial Foundation na pinangunahan ni Mr. Fritz Villafuerte, RFP bilang guest lecturer. Ang nasabing seminar ay dinaluhan ng mga kapulisan ng Pasig, Mandaluyong, Marikina, San Juan City Police Stations, DMFB at District Headquarters na pinamunuan ni Police Colonel Alex de la Serna, Chief DPRMD. Nagsagawa din ang kapulisan ng District Community Affairs and Development Division ng conference meeting on crafting EPD Kasimbayanan Program, superheaded by Police Colonel Benliner L. Capili, CDS, na dinaluhan ng mga interfaith leaders at life coaches, kasama rin ang miyembro ng Pamamarisan Interfaith Committee alas 9 ng umaga noong September 9, 2022 sa Multipurpose Hall, Pasig Police Station. Ang nasabing aktibidad ay presentasyon ng EPD Implan on Council of Interfaith Leaders and Life Coaches conducted by Police Lieutenant Colonel Roberto P. Santos, Deputy Chief DICAD. Ito'y alinsunod sa internet cleansing ng PNP, MKK equals K, at kasimbayan ng program ng ating Chief PNP. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan, kaagapay mo, Elizabeth Cortez. And this time, tulad po ng nabanggit natin kanina, the reason why kino-congratulate natin ang buong team na nag-operate nito. Atin na pong ihatid ang balita. Higit sa 10 milyong halaga ng shabu na sabat sa ikinasang operasyon ng District Drug Enforcement Unit ng Eastern Police District. Ang detalye, ipasok mo kaagapay, Robin. Walang kawala sa kamay ng EPD DDEU ang isa sa high-value target ng EPD Unified Illegal Drug Watch List matapos ang isinagawang bypass operation sa kahabaan ng McDonald Avenue, Barangay Santo Niño, Marikina City. Pasado alas 10 ng gabi noong ika-12 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ayon sa report, nagpanggap na isang posture buyer ang isa sa operatiba at positibong napagbilhan ng ipinagbabawal na droga ang suspect na kalaunay kinilalang si Habib Pangalain, 32 taong gulang. Nasamsam sa suspect ang 21 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1.2 kilo at may SDP value naman na 10.2 million. Naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang naturang suspect na kasalukuyan namang nakapiit sa Marikina City Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barameda. Okay, maraming salamat kaagapay Robin, kaagapay Noreen, and kaagapay Elise. Yan po ang ating mga Eastern Police District Police Reporters. Napakalaking accomplishment nito, partner, no? Yes, partner. Oo, at saka napakasimple ng pinagsakyan, no? As I was looking at the video, no? Disimulado, pero kaya po congratulations again sa tinik ng ating mga operatiba, no? Ika nga ay hindi nakalampas sa kanilang mga mata. Kita mo naman pangkaraniwang ang pinagsakyan at hindi mo pag-iisipan na doon nakasakay. Robin, ano tawag ng anak mo doon sa sasakyan na yon? Pajajudge. Pajajudge. Yun ang tawag ng anak ni Robin doon sa sasakyan na yon, Pajajudge. So once again, doon po sa strong na puwersa na nagsagawa ng operation na ito, nais po nating handugan sila ng isang masigabong palakpakan at maging inspirasyon panawa.
Okay, amin po yung inihahandog sa inyo. Talaga naman po napakalaki nito. Napakalakas ng loob naman talaga. Hindi kayo makakalusot sa ating mga alagad ng batas. Yun. Naglaro na naman si Gino. We have 20 minutes after 12 o'clock and this time tayo muna po ay maghahanap buhay. Magandang tanghali, Attorney Eric Velasco, Attorney Eric Valero, and maraming salamat po, nag-drop by po dito si Miss Aida and si Mayo Esguera, ang may-ari ng Load Them Up. Thank you very much. Napaka-thoughtful ng mag-asawang yan. Yan po yung aking kaibigan na talagang hindi po nakakalimot. Maraming salamat. Ingat kayo sa biyahe. So, bago natin ihatid ang AVP from the Antique Police Provincial Office, tayo muna po ay maghahanap buhay. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They're designed to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialists. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Isada, Executive Officer. Ang programang tahandog sa atin, ang PharmaServe, ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, ng Valyacar Transit Inc., at ng PAMI, Passenger Accident Management Inc. Hindi ako talaga magkamayaw, Congratulations ulit sa team. Kasi bilang anak din po ng isang nasa uniforme, alam natin na yung ating mga mahal sa buhay, na ganito yung hanap buhay, palagi yung dedikasyon sa pagsisilbi sa taong bayan. Maraming salamat po. So this time we are now playing the AVP ng Antique Police Provincial Office. Welcome to the province of Antique, Cruhay! Antique, probinsya ng kabukiran, angat sa baybay. Lupang gintuhawan kang nahauna nga barangay. Sa imong kabataan dugo, hindi sumakwel ka panalaytay. Ang handem kapuhi nga malinang, dengganan kaghilwan. Antique, ikaw ang probinsya, tanaman ginhalad. Kang makaakong nagtukro, kang imong dinang manggad. Amon palanggaan, bukit baybayan kagpatak. Sa tanan nga panahon ng ligan, gamitin kang mayan. O Antique, Antiqueño, Antiqueño, buktaw bangon kang dalagan, sulong sa pagbago, ubra kang mapisan, denggan na tao, iririmaw sa kauswatan, Antiqueño. Antique, amon ipapugal, amon ipuyagyak, ang napulo kagwalo, ni mong banwa nga maanyag.
Urubrahin kang kauswakan sa Western Visayas. Pagkatumanan para sa kaaraydan kang bilog na Pilipinas. O Antique, Antiqueño, Antiqueño, buktaw bangon kang dalagan, sulong sa pagbago, obra kang mapisan, dengganan nga tao, iririmaw sa kauswakan, Antiqueño. Sa tinakal pakantos, magabot lang ang adlaw, maabot ang panahon, imong aran mangibabaw. O Antique, Antiqueño, Antiqueño, buktaw bangon kag dalagan, sulong sa pagbago, obra kang mapisan, dengganan nga tao, iririmaw sa kauswakan, Antiqueño. O Antique, Antiqueño, Antiqueño, buktaw bangon kag dalagan, sulong sa pagbago, obra kang mapisan, dengganan nga tao, Antiqueño ikaw, Antiqueño ako, Antiqueño, sulong sa pagbago. Antiqueño.
Ang ganda ng Antique. From the Action Man, congratulations, Antique PPO PRO 6 under the strong leadership of Police Colonel Alexander G. Mariano, the Provincial Director. Lance Lawrence, Kruhay, Antique. Ano kaya yon? Salitang Antiqueño? Good afternoon daw, Province of Antique, Kruhay, Antique, PPO. Salitang Antiqueño. Michael Marcos is watching. The Action Man is watching. Congratulations doon sa team ng yung katatapos lang na yun. From the Action Man, congratulations. Stronger team ng Eastern Police District. Mabuhay Team EPD mula kay Meriales. Okay, this time, bago natin ipakilala ang ating panauhin, tayo muna po ay maghahanap buhay. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Hi, kay Unciano Bringas David, proud EPD. Kay, ayun. Okay. He is a member of the Philippine National Police Academy Kaagapay Class 1996.
After graduating from the premier police institution in the country, he was destined to go a long way as a public servant. A bemedaled and well-rounded officer who is well experienced both in operational and administrative aspect of police work. He started his career with the Philippine National Police Special Action Force. Then he has held several positions and designations in his path up the ladder, the officers' corps, to name a few. Case Officer Operative of the National Anti-Kidnapping Task Force, NACTAF, now known as the PNP Anti-Kidnapping Group, PNP-AKG. He was also the Chief of Operations, Plans Division of the Philippine National Police Anti-Illegal Drugs and Special Operations Task Force, now PNP Drug Enforcement Group, and an intelligence officer in Nueva Ecija. He has practically almost toured the entire country where he exemplified his utmost leadership and capability. Among these were being the group director of the 315th PMG Zambales, PPO, DPDA Pampanga, PPO, Chief RFSO 6 and of RFSO 15. As a dedicated officer, he is a recipient of various significant awards from the Philippine National Police, which are proofs of his giftedness as an officer with an innate and praiseworthy leadership skills. His zeal for learning and passion for excellence have been fulfilled by his attendance to various trainings and seminars both local and abroad. He underwent complex financial investigation course in Bangkok, Thailand, anti-kidnapping for ransom operations and case build-up seminar, motorcycle riding course were among the significant training which upscale his operational and administrative skills. Moreover, his venture to amplify his management ability despite of the demanding and rigorous police work, he was able to earn a degree master in public administration at NCBA in year 2007. We are very fortunate, we are very thankful sa pagkakataong ibinigay sa atin, hindi po lamang para ipaabot sa atin ang kanyang mga accomplishments during the time when he took his office as the provincial director of Antique, and at the same time, kahit sa sandaling panahon ay nag-travel tayo along the way to Antique and nakita natin kung gaano kaganda ang Antique. This time, let us all welcome the Honorable Police Provincial Director of Antique Police Provincial Office, Kaagapay Class, PNPA, Kaagapay Class 1996, Police Lieutenant Colonel Alexander G. Mariano, PD, Antique Police Provincial Office. PD, magandang tanghali po. Bago ko kayo pabatiin, kasama ko po ang aking co-anchor, ang PIO, Assistant DCAD ng Eastern Police District, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Mahayog to, sir. Ay. Dagang salamat po sa time na na-invite namin kayo dito. Maayong udto. Magandang hapon yun, di ba? Tanghali. Maganda. Okay, PD. Nais po namin kayong batiin at bumati po kayo sa ating mga tigapakinig. Maaari nyo po kaming panoorin sa FB live streaming, FB DWBL Lingkod ng Bayan live streaming, and nasa YouTube din po tayo at sa radyo. Bumati na pa kayo. PD, magandang tanghali po. Yes, magandang hapon. Exploring kami ng DWBL na Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Also, magandang hapon Lieutenant Colonel Robert Santos, and also
Luis Christie, sa lahat ng nanonood at nakikinig dito sa inyong palatuntunan. Also, binabati ko rin yung District Director, si Colonel Wilson Sueta, is not the upper classman, a member of the Patubay Class of 1995. At doon sa inyong nakikas na si DDS, si Colonel Ken Kabili, my dear classmate, also belongs to the Patubay Class of 1996. May hapon ko sa lahat. Magandang hapon. Okay, medyo nagka-crack yung audio ni PD, no? Nawawala si PD? Okay, anyway, tulad ng aking nabanggit kanina, ano, tinawagan natin yung IT ni PD, no? Paki-double check lang po yung audio ni PD. This time, bago ko ibigay sa aking co-anchor PD, nais ko pong tanungin mula po nang kayo ay umupo as Provincial Director ng Antique, kumusta po ang mga accomplishments, mga programa at proyekto ika nga na naisakatuparan at naisagawa na ng inyong tanggapan? Exploring dito sa Antique, very peaceful naman ang lalawigan ng Antique. Lahat ng nangyayari dito is manageable. So, in regards sa mga tinatanong mo, sa mga accomplishment, well, I assume office last January 8 of this year. And initially, sa bagong pinaisipin mo kung ano ang unang-unang gagawin. Wala namang kasunday. Kahit kung ano ba ang dapat gawin ng isang provincial director. Una-una, Glory, Robert, initially, ginawa natin dito ay naglinis tayo ng ating pakulan. Meaning before cleaning the external of the province, of sabi ko na ang ganda ng boses ni we should be cleaning our own backyard. So initially, Hindi, excuse me po. we implemented the integrated cleanliness program of the BNP. Naglinis tayo ng bakuran, literal. Nag-cleanse natin ang kampo at the same time, yung ating mga tauhan. We give directions, we set examples para sundin nila at gawin dito sa lalawigan ng Antique. Well, actually, sa tanong mo, Ms. Glory, ano ba yung significant accomplishment? Well, remember, 2022, ito yung pagkandak ng national and local election. Napakahirap para maging isang provincial director during this time of this period. Napakaraming paghahanda, napakaraming mga gagawin. So, I'm very happy and satisfied sa nangyari dito sa lalawigan ng Antique. We had the highest voters turnout na 87.70% for the total number out of that 387,998 voters dito sa Antique. With all the programs, with all the activities, with all the preventions na ginawa namin, with all the supports of the local stakeholders as well as those people who run for political position. Naiayos natin at nakaraos nung nakaraang eleksyon na tahimik. We had zero election-related violence dito sa lalawigan. Okay, hello PD. Naririnig tayo ni PD? Umayos yung audio natin. Naririnig tayo ni PD? PD? Yes, Ms. Glory. Okay, naririnig niyo na kami, PD?
Yes. Okay. Narito na po ngayon. Meron tayong delay, ano? PD, may delay po yung transmission ng ating komunikasyon. So this time, narito na po yung aking co-anchor, si Police Lieutenant Colonel Santos. Nais din pong mangumusta sa inyong tanggapan, PD. Yes sir, good afternoon. Sir, tanong ko lang po, ano yung mga activities na ginagawa po ninyo dyan sa Antique bago dumating ang Peace and Security Framework ng ating Chief PNP na M plus K equals K, sir? Robert, sorry medyo hindi ko nakuha yung... Hindi pa, may delay lang po ng konti. Go ahead. Sir. Yes sir. Paulit po. Sir, in relation sir do sa ating mga activities before po dumating ang Peace and Security Framework ng ating Chief PNP na MK plus K equals K, sir. Ano po yung ginagawa po natin before bago niya inilatag tong kanyang programa na to, sir? Thank you for that question, Robert. No? Bago pa maglatag ng M plus K equals K ng Operational Strategic Framework ang ating butihin na Chief Philippine National Police na si General Azurin, meron na tayong ginagawa dito sa lalawigan ng Antique, yung tinatawag naming Focus Police Operations. Alam mo naman, Robert, napakaraming trabaho ng pulis Kumbaga, kaliwat kanan, harap, likod, pati 45 degrees ng pulis, may trabaho na nakabang di ba? Parang confused na yung kapulisan natin. So, what we did here in Antique, we focus on 4. Lalo na in preparation sa election. Paano natin ginawa yon? We focus first on our campaign against wanted person. Wanted person ba? Second, our campaign against loose firearms. Third, our operations against private armed groups or yung mga tinatawag nating mga individual na nagiging private bodyguards at gun for hire ng mga ibang private individuals or mga politicians. Now, third is our operation against illegal drugs. Ito lang nag-focus ang lalawigan ng Antique. Relentless tayo dyan. When it comes to CTG naman, nag-conduct tayo ng preventive patrols through our provincial mobile force companies. Antique has 2 PMFC, one in the south and one in the north. Yung Antique kasi napakahabang lalawigan. Kung mapapansin ninyo, from north to south. Oo nga. From the capital town of San Jose, it will take you 3 hours to reach the last town. Coastal areas yan, and meron pa kaming island municipality. Yun yung Kaluya at saka Seminara Island. Andun yung mining ng coal natin dito sa Antique. Laki pala ng Antique. So mga first phase ng operation na yan, it turned out talaga. Wala kami ritong existence ng PUGs, wala kaming criminal gangs dito, at through the recorrida, maraming nag-turn in ng mga loose firearms at yung mga expired licenses na baril. So doon lang kami muna nag-focus, at ang naging resulta nito, naging peaceful ang conduct ng election. That's a very challenging being a provincial director during election. Paano mo siya masi-zero ang election-related violence? Pero ang ganda nung naging strategy nyo, PD, no? Nauna na unahin ang mga most wanted, then the mga firearms na illegally possessed. Talagang umaasa tayo. Of course, nangyari na nga ang isang mapayapang halalan sa inyong lugar. Yes, also, Ms. Flory, kasi lagi nang nirereklamo natin, kulang lagi tayo sa tao. Kasi ang pag-procure ng tao o ang recruitment, it costs money. Kasi programming yan So, i-devise natin, dinistribute natin yung trabaho. Hindi pwedeng si ganito, ang dami mong trabaho. We conducted inventory kung ano trabaho ng isang tao. Hindi pwedeng, ito lang ang trabaho mo, tapos ito rin lang naman ang gagawin mo. Wala kang gagawin sa opisina, kundi
Maggalibanting ka na lang eh. So to to prevent that, medyo verify natin ito trabaho mo ng ganitong oras. After that, ito yung susundin mo. Kasi multitasking ang PNP eh. Ang iba kasi, pag hindi niya trabaho, hindi niya gagawin. Remember, ang concern ng isang pulis, kahit hindi task niya, is concern ng lahat. Yes, partner. Tama si Sir Don. Oo. Siyempre, nawala ang audio ni PD. Nawala si PD. Si PD ang nawala. Wala. Hello? Okay. Yes, sir. Sound check. Sir, Sound check. Go ahead, sir. Yes, Go sir. ahead. Meron May pong audio na, sir. follow-up ang aking yes, sir. ka-anchor. Ngayon, sir, dumating na po yung programa po ng ating Chief PNP. Simulan po natin dito sa Malasakit program, no? Anong mga PCR activity, sir, ang ginagawa ninyo ngayon para sa mas pagtibayin pa ang ugnayong komunidad at pulisya dyan sa inyong lugar, sir? Well, Robert, again, thank you for that question. Actually, this is one of our way forward, actually. To institutionalize the intensified cleanliness policy of the PNP. It is anchored in three: the internal cleansing strategies, the preventive, punitive, and restorative approach, focusing on internal aspect of Malasakit and Kaayusan. So the moral and welfare of the PNP, hindi pwede yung puro na lang tayo. Kasi dito sa Antique, sinasabi ko sa mga officers ko, dapat siga tayo in a sense na in the implementation of law and discipline of our personnel. Pero may malasakit tayo when it comes to the moral and welfare. Yun ang naging formula namin. So it is anchored on the MKK equals K strategic framework ng ating butihing Chief PNP. Yes, sir. Dumako naman po tayo sa Kaayusan, sir. Kumusta naman po ang naging laban ninyo ngayon kontra sa mga masasabi natin masasamang loob? May mga nabago ba sa inyong mga estratehiya or strategies na ginagawa po natin? Sa ngayon ko, sa kasalukuyang partner. At saka yung kampanya rin ni PD, no, sa all-out war campaign against illegal drugs, no? Sabay na natin kumustahin. Sige po. PD? Okay, thank you Robert and Miss Flory. Now, dun sa campaign against illegal drugs, ang lalawigan ng Antique ay binubuo ng 590 barangays. Out of that 590 barangays, 588 are already declared as drug-cleared barangays. So dalawa na lang ang natitira na barangay at ito na po ay nasa proseso na po ng pagde-declare. And pagdating naman po doon sa sinasabi nating mga crime incidents, napaka baba naman po yan. Although marami po yan, pero more on non-index crime dahil lang po sa RIR. But when it comes to the focus crimes naman po, mababa din po compared po sa ibang lalawigan. Antique is a 5-state province. At ang mga tao naman po dito ay hindi naman po ganoon kasaway. At ang ating kapulisan dito ay masisipag at tamang mga attention lang po ang kailangan nila. Now, when it comes naman, Robert, yung sinasabi natin also, dun sa sinasabi kasama ito. Pasok ito doon sa framework ng Kaayusan. Yes, sir. So, yung firearms natin, nag-turn in na ng 463. Wow. Ito sa cover na to from January to August 2022. Compared last year na 292 lang ang na-recover ng Antique PPO. Dahil sa ating kampanya, maraming nag-turn in. Kasi ang paliwanag namin, much better na turn in yun na or face the consequences of having loose firearms. Okay, another thing, PD, dagdag ko na to, partner, no? Sige, partner. Hindi lingid po sa ating kaalaman na kapag po pumapasok, PD, ang months of bear, no? Ay may konting pagtaas sa ating crime rates. Or either, naiiba yung bilang ng mga estado
peace and order during the entry of these birth seasons. But I know for a fact na malaki po ang preparasyon ng ating mga kapulisan dito. Para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, PD, nais din po natin kumustahin sa area po ng Antique. Ganon din po ba ang nangyayari na kapag po dumarating ang months of bear ay may pagtaas po sa ating crime rate? Well, sa lahat naman ng lugar, basta dumating ang bear months, there is a probability natataas ang mga crime incidents. Dito sa Pro 6, lalo na dito sa Antique, under the new leadership of our acting regional director, Brigadier General Leo Francisco, pag-upo niya, paano ba natin maiaalis ang mga would-be criminals? Sabi niya, let us first implement the local ordinances. So we conducted the inventory of local ordinances pertaining to peace and order and public safety. Immediately, yun ang order niya, marching orders niya sa lahat dito sa lahat ng provincial director as well as city directors ng Police Regional Office 6. At kami naman ay tumugot. At sa ngayon, bibihira na yung mga street crimes at petty crimes dito sa, lalo na dito sa lalawigan ng Antique. Doon lang nag-umpisa. And then, it is complemented doon sa 4 focus police operations namin. So, yun ang mga preparasyon na ginagawa namin dito sa Pro 6 at lalawigan ng Antique. Yes, sir. In relation naman, sir, doon sa kaayusan, sir, at yung kasunod naman, sir, yung kapayapaan. Ano naman po yung mga hakbang natin, no? Particular dito sa mga teroristang grupo na patuloy pa rin naman po ito na nandiyan pa rin sila sa tabi-tabi, sir. Well, Antique, dito sa Antique, fortunately for us, wala kaming affected barangays dito out of that 590. And 990 have declared the CTG's persona non grata. So ganun kaano ang mga tao rito sa Antique. Also, hindi ganun ka-aktibo dito, although may mga citing activity sila dyan, pero walang major atrocity silang nagagawa. With partnership with the Armed Forces of the Philippines and other law enforcement agency, nagagawa natin panatilihin ang kaayusan, kapayapaan, at katatagan ng lalawigan. Yun ang maganda doon, sir, no? Halos sa buong barangay talagang laban na dito. Kung yes, also, bayad ko lang. Opo. Yung conduct ng PCR activities, especially dito sa Kasimbayanan, yes, sir, sa ating barangayanihan, ang mga stakeholders ng Antique are very supportive pagdating sa mga programa ng kapulisan. Lalo na sa ikatatahimik at mapayapa ng kanilang kalooban. Na pwede silang maglakad anytime dyan. They will be feeling secured. At every time na meron silang pulis na matatawag. Lahat ng hotline numbers natin dito, nandyan, including the direct line of the chiefs of police ng 18 munisipyo ay nakapaskil sa mga places of convergence. Pero yan, pati email numbers, pati Facebook nila, pinadi-display natin yan dito. Okay. Nabanggit ni sir yung Kasimbayanan. Oo nga pero naka-anchor to doon sa MMK Plus. Oo nga, alamin din natin mamaya kay PD. Ika nga yung out of the 590 barangay, 588 is already declared as drug-free, no? So, nais pa rin nating kumustahin mula po sa tanggapan ng butihing Provincial Director ng Antique ang ilan pa pong mga programa at proyekto na kanilang ginagawa pa para pa sa lalong ikagaganda ng serbisyo ng kagawaran ng Philippine National Police sa mamamayang Pilipino. PD, wag po kayo magbababa. Kami lang po ay mag-i-station ID. Mula sa
top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They designed to document the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Okay, muli po nagbabalik ang inyong abang lingkod, Glory Gabitan. Kasama ko pa rin po ang aking co-anchor, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos, PIO, Assistant Dicad, APD. Bakit parang iba na rin yung sound ko? Happy watching kay Ate Elsa. Kay Ma'am Kat Kapili, good job daw. Galing sa ating The Man Behind, Lingkod ng Bayan. Si PD is PNPA Kaagapay Class 96, the same as the CDDS, Police Colonel Benliner Kapili. PD, nagtataka siguro kayo, no? 12 to 1 tayo, pero alauna na, naririto pa rin ako. PD, OT po kami, para po sa inyo, all the way sa Antique. Extended kami ng 15 minutes. Okay, balik na tayo. Yes, partner. Nabanggit ni sir yung Kasimbayanan program, no? Naka-anchor yan doon sa M equals plus K equals K. Sir, ang tanong ko sir, mayroon po ba kayong mga programang inilunsad sa inyong lugar bago pa pinatupad itong Kasimbayanan? Particular po yung engagement po ng ating mga interfaith leaders and life coaches, sir. Yes, Robert. Actually, nung wala pa yung Kasimbayanan na yan, it's been part yung sa ating moral recovery, yung interfaith na yan. So dito, with the swim, with the interfaith group, ni-invite natin sila rito. Actually, nung election, remember, we were required to do that. But prior to that, nagko-coordinate na ang kapulisan ng Antique sa lahat ng mga religious sectors as well as doon sa mga religious leaders nila. We keep on inviting them to join us in our moral recovery, in our spiritual enhancement. Kasi mahirap tayo, kailangan ang mga tao natin hindi lang disiplinado. Kauna-unahan dapat ay may takot sa Diyos. Yes, partner. Kasi pag wala kang takot sa Diyos, kahit ano lang, suntok sa buwan niya, kahit anong gawin mo, you have to have a discipline within you. And how would you do that? Dito, Robert, we practice our prayers. Meron kami ritong 12 o'clock and 3 o'clock habit. Wow. Every 12 o'clock, we pray the Angelus. Lahat ng trabaho sa PHQ stop. And 3 o'clock stop for our afternoon prayer. That's how we do it here in Antique. Oo nga, no? Kasi PD, sabi nga, gamot sa taong nakakalimot ay paalaala. It's not hard to have a God-centered life, but it's truly, ika nga, parang hindi naman sacred na matatawag, guided ka if you will be having a God-centered life. Yes, partner. Yes, dapat we believe in a divine being. Dahil yes, dakilang Ama, lagi ang gumagabay sa atin. Oo naman. Tama po si PD doon, partner. Particular on the what we call divine intervention. Sir, after po na may lunsad na po ni Chief PNP ang kanyang Kasimbayanan activity sa atin, no, ano na po yung naging proyekto naman natin para mas lalong lumawak ang
pagpapatupad nitong natin na to, programa na to? Well, Robert, continuous tayo dyan. Hindi lang tayo puro launching. Kasi ang kaugalian kasi kadalasan ay yung tinatawag na ugali ng Pilipinong ningas kugon. Sa umpisa lang tayo magaling eh. Di ba? After nyan, what now? Dapat alisin natin na sa umpisa lang tayo magaling, afterwards, hindi na natin gagawin. Dapat ang ating policy hindi dapat personality-based. Dapat ito policy-based. Yes. Kasi sa PNP, napakaganda ng mga programa natin eh. It is how to implement it. Oo nga. Diba? Mahirap yan eh. Mahirap yan pagka personality-based tayo. Dapat policy-based. Dito sa Antique, I did not implement any policy of Colonel Mariano. What I implemented and enhanced is the policy of the Philippine National Police. That's it. Thank you, sir. Sir, how about the reaction po ng ating pamahalang lokal at ng mga community dito in furtherance of the Kasimbayanan, sir? Well, sabi ko nga kanina, as I've said before, ang local chief executives dito and also the community, basta sa ikagaganda at ikaayos ng kanilang lalawigan. Yun, nawala na naman yung ating 5 minuto na lang nalalabi. Local chief executive. Also, all the stakeholders. Isang tawag mo lang, pag maganda ang layunin mo talaga, andyan lahat sila. That is the spirit of volunteerism. Walang sapilitan, Robert. Usa sila. Bisan nga, nagtatanong sila sa PD, ano pa ba yung susunod mong activity? Sabi ko, dahan-dahan lang. Relax lang. Darating tayo dyan. Na-excite na yung mga, sir? Na-excite na yung mga community natin. Yes. Hindi, kasi na-excite sila kasi nakikita nila yung bunga, no? Yung bunga, ika nga ay nakikita nila na yung pakikiisa nila sa ating mga alagandang batas ay napakalaking tulong para sa solusyon, ika nga, gayon din sa peace and order. Yes, partner, bali nga itong activity na nangyayari ngayon, no? Sir, maliban po dun sa M plus K equals K, sir, at yung Kasimbayanan, mayroon pa po ba tayong mga programa ang Antique PPO na gusto niyo pong i-share sa ating mga nakikinig at nanonood po ngayon, sir? Yes, I have two things na Una, yung aming programa dito, when we conduct CIMEX, yung CIMEX, gano'n the days na lang tayo, di ba? Positioning lang, picture taking, so on and so forth. Tayo lang sa PNP ang gumagawa. All members are PNP personnel. Dito sa Antique, what we did, we conducted conferences. Tawag kami ng mga ibang government agency, MDRRMO, Bureau of Fire, the Philippine Army, the Coast Guard. Kumbaga, ito yung tinatawag nating whole of government approach. We sit down, we plan it out. And also, the participation of airsoft enthusiasts. Ito yon. So, nagkanta kami ng CIMEX kung ano-anong scenario using airsoft para masaktan yung pulis natin at umiwas talaga at umaksyon ng ayos. At dito napakita natin sa pagtawag na ganyan, yung response ng other agency. They are willing na makipagtulungan sa atin. Well, in fact, meron kaming ABP dyan. Siguro kulang na tayo sa oras. Baka abutin tayo ng Pasko. Baka tapos. So, anyway, the second one also... Ang lakas makiramdam ni PD. Sinisenyasan ako ng technical. Also, likewise, isa na lang. Yes, sir. Meron kami rito ngayong ni-launch na tinatawag naming Zumba Turismo. Wow. Zumba Turismo. So, if nakita nyo sa ABP kanina, yung mga nagzuzumba, ito kasi yon. During the pandemic, wala tayong physical activities. When I came here, meron pang mga prohibitions. So what we did, nag-request yung mga pulis natin dito, sir, pwede ba tayong mag-conduct naman ng physical exercise? Sabi ko, meron pa tayong prohibitions. Sabi ko, meron kasi dito sa Antique PPO, ang likod namin is beach. Meron kami sariling beach resort dito sa Antique. O nakita nyo doon sa location, andun yung beach sa likod. Wow. No, nagkandi kami ron. So nakita namin, why not do it with a twist? So, we come up with a concept. We conduct Zumba, engage the community engagement. We mobilize them, community mobility, and then try to utilize them sa pagpapalaganap ng
ng a good body mass index, a good lifestyle, and also do the Zumba in the different scenic and tourist spots of Antique. This is to help the tourism industry to recover. Ito yun. So in the process kami na gumawa nito. May mga tumulong na sa ating stakeholders. They provide the transportation. They provide some provisions like snacks during the conduct. And we come up with nagkaroon kami ng signing or MOA with the Discover Antique FB page o yung vlogger na yon. So every time kasama natin sila and we highlight those tourist spots in Antique. Okay. That's our small contribution. Okay, anyway, napaka-exciting na nakarating tayo even through the ABP lang sa Antique. At higit sa lahat, napaka-exciting ng maraming programa na isinasagawa ng ating provincial director ng Antique dyan po sa kanyang area of responsibility. But this time, very quick parting message mula po sa butihing police provincial director ng Antique Police Provincial Office. PD, please go ahead. Well, again, ako'y nagpapasalamat sa inyo, Miss Flory, Robert, at lalong-lalo na sa district director nyo na si may staffy upperclassman, si also Brother Mason, si Colonel Kuyang, Wilson Asweta, at sa inyong butihing CDDS, yung aking klase, at a fellow Mason also, si Kuyang Ben Kapili, na even in a short period of time na notice niya, nagbigay siya ng notice, pero parang pinagrarat ako ng kaklase ko eh. Madali ang preparation eh. Well anyway, maraming salamat sa binigyan nyo kaming pagkakataon na i-showcase namin kung ano ang Antique at kung ano ang mga programa nito. And rest assured that Antique PPO, the men and women of Antique PPO, is always in full support to the organization of the Philippine National Police. Kakibat, kaagapay, kabalikat nyo kaming lahat dito sa Antique. Thank you very much po. And another thing, isa ring tatak ng The Action Man. Sabi nga ni PD kanina, sabi ng kanyang kaklase si CDDS, isang maigsing notification. But you can see yung bakas ng Action Man na isagawa ang lahat, na ipresenta ang lahat, na paabot sa ating mga kababayan, higit sa lahat sa mga mamamayang tiga-Antique. With that, PD, maraming salamat po. Thank you very much, sir. Magandang hapon pong muli. Yes, maraming salamat again. Mayad na hapon, tatak, kagapay. Okay, paalam na. Opo, sa ngalan po ng aming Chief PNP, Police General Rodolfo Santos Asorin Jr. at ang aming po Regional Director, Police Brigadier General Junel C. Estomo, at aming po District Director, Police Colonel Attorney Wilson C. Asweta, at ang aming pong Action Man, Police Colonel Bernardo Capili, our CDDS. Ito po yung lingkod, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Muli, nagpapasalamat po sa isang oras na makabuluhang pag-uusap. Okay, umabot na po tayo sa oras ng ating pagpapaalam. Nakahanda na yung pamalo dun sa labas. Again, thank you very much po sa ating CDDS. Thank you very much. Kay Ma'am Kat Kapili, thank you very much. Sa technical, thank you very much. Sa Elsa, thank you very much. Kay Jigger, pagod na pagod si Arnold, thank you very much. Ito po ang inyong lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayong muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They're designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer.
Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang